Sa madaling salita, wala pa tayong ganong alam at sang-ayon ako kay Ambassador Regev na kailangan nating maghintay hanggang makuha natin ang buong larawan, ang lahat ng mga katotohanan. Hindi pa nailalathala ang MOU, hindi pa nailalathala ang buong teksto. Maraming negatibong reaksyon at agam-agam na ang narinig natin. Pero ang totoo, hindi pa natin alam ang mga detalye. Gusto kong bigyang diin na si Pangulong Trump sa ngayon ay may makasaysayang record pagdating sa Iran. Oo, kumilos siya ng militar, gaya ng sinabi niya. Ipinatupad niya ang matinding presyon laban sa rehimen. At ang totoo, natatakot ang rehimen kay Donald Trump bilang Pangulo. Kaya sa tingin ko ngayon, lahat ay nagmamadaling magbigay ng konklusyon. Nagpapakala ng propaganda ang rehimen sa Iran. Ang mga ulat tungkol sa draft na teksto ay pinalalaganap ng menus. Ang menus ay literal na pagmamayari ng isang entidad na tinatawag na Islamic Propaganda Organization. Kaya maraming ingay o kalituhan ngayon. Sasabihin ko na maghinay-hinay muna, hintayin nating mailathala ang teksto. Isang bagay ang sigurado. Umatras si Pangulong Trump mula sa JCPOA, kasunduang nuklear ni Obama, dahil aniya mahina ito. Kaya tingin ko, siguradong ayaw ni Pangulong Trump na maging mas mahina ang kasunduan niya kaysa kay Pangulong Obama. Walang duda, sang-ayon ako sa iyo. Maganda ang track record kontra Iran nitong nakaraang taon. Malino na gumawa ang Pangulo ng mga hakbang na di nagawa ng mga nauna. Maganda nga ang dating, malinaw naman. Pero hindi natin gusto ang itsura nito ngayon. Isa yan sa mga salik. Pero paano naman sa Israel? Malinaw naming ipinapahayag ang aming pagkadismaya. Mahirap tanggapin ang sitwasyon. Kumusta naman sa Gulf? At paano mo ilalarawan ang reaksyon doon? Medyo tahimik kung hindi ako nagkakamali. Sa tingin ko, ang mga bansang nasa Gulpo ay hinaharap ito ng naaayon. Ang realidad kung ano nangyari noong digmaan, ang rehimen na nagsagawa ng mga hindi pinukaw na pag-atake laban sa mga estado sa Gulf, laban sa UAE, laban sa Bahrain, laban sa Saudi Arabia, ay nagdulot ng sitwasyon kung saan hindi na tayo makakabalik sa dati bago ang digmaan. Alam ng mga estado sa Gulf na habang nandyan ang rehimeng ito'y banta pa rin. Ngayon, kung magkakaroon man tayo ng pagkakasundo sa ibabaw, halos hindi na yon mahalaga dahil ipinakita na ng rehimen ang tunay nitong mukha. Huwag nating kalimutan na nagkaroon ng pagkakasundo sa ibabaw sa pagitan ng Saudi Arabia at ng rehimen sa Iran, ang kasunduang pinamagitan ng China. At sa totoo lang, alam ng mga Saudi na hindi nagbago ang asal ng IRGC, pero nag-iingat lang sila sa kanilang mga desisyon. Nararamdaman nila na papunta na sa komprontasyon ang rehiyon at ayaw nilang madamay sa gitna ng gulo. Iyan ang kanilang pinag-iisipan. Doon nila binase ang pagpirma sa kasunduang ito. Anong nangyari? Nang magsimula ang digmaan, nilabag ng rehimen ang kasunduan at nagpakawala ng mga misil at drone sa Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait at UAE. Ginawa nitong permanenteng ideological na kaaway ang UAE, gamit ang parehong wika, sa totoo lang, na ginagamit nila laban sa Israel. Kaya alam ng mga estado sa Gulpo ang DNA ng rehimeng ito. At alam nilang hanggat umiral ito, magpapatuloy ang banta at hindi makakamit ang kapayapaan at katatagan sa gitnang silangan. Kaya anumang kasunduang magpapagaan ng parusa at magpapalakas sa mga pinuno ng rehimen, tulad ni Ahmad Vahidi na Commander-in-Chief ng IRGC, ay hindi dapat kalimutan. Isang individual na hinahanap ng Interpol dahil sa pambobomba ng sentrong pangkulturang Hudyo sa Argentina noong 1974. Mujtaba Khamenei, wala pa rin tayo nakikitang patunay na siya ay buhay pa, pero siya ay isang individual na lubos na laban sa mga Hudyo, laban sa kanluran at laban sa Saudi. Kasama si Muhammad Ali Jafari, kumander ng IRGC na gumawa ng asymmetric warfare strategy ng rehimen laban sa Israel at Estados Unidos. Sila ang mga individual na namumuno. Sila ay sobrang radical, sobrang ideologikal. Kaya anumang pondo na ibinibigay, anumang kaluwagang ibinibigay, siguradong mapupunta ito sa, ayan, dyan ko itinuturo ang daliri ko, sa IRGC. Mga kasunduang, alam mong ginagawa ngayon sa mga taong ito. Ibig ko sabihin, paalalahanan lang natin ang ating mga sarili at ang ating mga manonood. Ito ay isang apokaliptikong, panatiko at teroristang organisasyon, eskatonohikal. Alam mo, yon ang tamang termino para sa paraan ng pagtingin nila sa sitwasyong ito. Kung maramdaman nilang ninalo sila sa pamamagitan ng isang kasunduan, alam mo na parang sinasabi nila, "Hoy, ang dakilang Satanas ay lumapit sa atin na may kasunduan dito."
Nagpapalakas ito sa rehimeng ito. Ano kaya ang magiging epekto nito sa milyon-milyong kabataang Shiite sa rehiyon na maaaring ganoon din ang pananaw sa sitwasyon? Dahil sa tingin ko, ginagamit na ito ng IRGC bilang isang paraan ng pagre-recruit na sinasabi, "Oy, tama kami. Alam mo, kami ito ang Mesyas." Mas pinalakas ng IRGC ang kanilang apokaliptikong doktrinang militar ng Mahdism na likas na laban sa mga Hudyo. Mula 2010 pataas, ito ang naging sentro ng indoktrinasyon sa IRGC. Sa totoo lang, ang indoktrinasyon ay bumubuo ng 50% ng kanilang pagsasanay. Kaya 50% ng pagsasanay sa IRGC ay radikalisasyon. Grabe. Naging sentro ang Mahdismo dahil nais ni Khamenei ng mas radikal na kabataang henerasyon sa Guard at Basij. At ang doktrinang iyon ang gumabay sa kanilang asal tuwing digmaan. Ito ang nagbigay katwiran sa mga kilos at gawain na kung tutuusin ay lubos na irasyonal. Ang tanghing paraan para maintindihan ang kanilang kilos ay ang doktrinang ito. Nais ng rehimen muling buuin ang axis of resistance. Ngayong araw lang, sinabi ni Esmael Kaani, ang kumander ng Quds Force ng IRGC, na layunin niyang muling buuin ang Hamas. Naniniwala ang rehimen na nagtagumpay na ito, pero malaki ang pagdududa ko sa tagumpay nila sa digmaang ito. Militarily, malaking pagkatalo ito. Nawala ang kanilang mga Tier 1 at 2 na commander. Napatay agad ang pinakamataas din ng pinuno sa unang araw ng labanan. Hindi agad nawawala ang pinakamataas na pinuno ng matatag na rehimen sa simula ng labanan. Ang kanilang ballistic missile, kakayahan sa drone, infrastruktura at programang nuklear ay labis na pinahina. Pero nagpapakita pa rin sila ng pakiramdam ng tagumpay. Sa kasamaang palad, masasabi kong may anti-Trump na pagkiling ang mainstream media na tumulong sa mga Iranian sa kanilang impormasyon at propaganda na digmaan. Muli, mag-step back muna tayo. Hindi pa rin natin alam ang mga detalye ng MOU na ito at saka ito ay isang MOU na nagbibigay ng 60 araw para sa negosasyon tungkol sa totoong mga bagay. Malabong pumayag ang rehimeng Iranian sa mga kondisyon ng Estados Unidos. Sa ngayon, dapat nating tingnan ang record ni Pangulong Trump sa Iran at makasiguro na hindi niya gugustuhin mas mahina ang kanyang kasunduan kaysa kay Obama.